allegedly opened on March 2022 under the name George M. Garcia is non-existent with Land Bank of the Philippines Intramuros branch. Kinumpirma ng Land Bank of the Philippines na peke o hindi umiiral ang isang local bank account na pinadalhan umano ng pera mula sa South Korea na sinasabing para kay Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Kasama ang sinasabing account sa dokumentong natanggap umano ni dating Caloocan City Congressman Edgar Irice galing sa bansang Bahamas. Ito umano ay ipinadala lang sa kanya at binigyan niya ng kopya si Garcia kaninang umaga nang magpunta siya sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila. Nasa $15 million ang kabuuang deposito sa 14 na magkahalong offshore at local bank accounts. Ito po yung natanggap ko na Bahamas files kung saan nakalagay po doon na isang COMELEC officials ang nakatanggap ng $1 million mula sa South Korea, allegedly from Miro. At ito, meron pong 14 foreign accounts ang isang COMELEC official. Ayon kay Chairman Garcia, malinaw na imbento ang mga nasabing account o dokumento. Sa ngayon, sinulatan na rin ni Garcia ang ibang bangko na pinadalhan din umano ng pera. Ang ipinagtataka pa niya ng kanilang itrace, ang nagpadala at ang pinadalhan ay iisa ang number na pagmamay-ari umano ni Irice. Ibig sabihin, available na po sa Pilipinas ng June 30, yung mismong white paper na yan. Pero allegedly, galing sa Bahamas, pinadala ng July 1. So ibig sabihin, available na sa Pilipinas and yet may nagpadala noong July 1. Sa tracking number ng dokumentong hawak ni Irice, lumalabas na galing ito ng Pilipinas at ipinadala sa bansang Bahamas na siya namang ibinalik ulit dito sa bansa. Kaugnay nito, naniniwala si Garcia na dapat na rin gumawa siya ng aksyong legal kaugnay ng lantarang paninira sa kanyang reputasyon at kredibilidad. Maghahain anya siya ng kaso laban kay Irice na falsification of documents pagkatapos na matanggap ang resulta ng investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at ng National Bureau of Investigation o NBI sa issue. Napansin din ni Garcia na lahat ng dokumento na ibinigay sa kanya ni Irice ay halatang iisa ang font na ginamit na malinaw anyang iisa lang ang gumawa. Ang nakalagay sa batas, yung may hawak ng isang falsifikado na dokumento ay presumed sa batas na siyang author ng falsifikadong dokumento. Ayon naman kay Irice, magsampa lang ng kaso si Garcia at bukas ay maghahain din siya ng petisyon sa Korte Suprema para i-cite in contempt si Garcia dahil sa pahayag nito kapag mabaliwala ang kontrata ng Miro at COMELEC ay babalik sa mano-mano ang halalan. Ayon naman kay Garcia, hindi sila kailanman nagsalita sa merito ng kaso ngayon dahil nasa Korte Suprema na. Sa halip si Irice anya ang panay na pa-presscon. Ang medyo kabahan siya, yung kaso ipapile ng COMELEC o ipapile ko kapag ka napatunayan kong fake lahat ng mga accounts na ito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagan.